Magandang hapon po sa ating lahat. Oras na naman po ng ating salo-salo mula sa salita ng ating Panginoon. At dito po sa aklat ng Jonah, chapter 2, verse 10, pagkatapos inutusan ni Yahweh ang isda na iluwa si Jonas sa dalampasigan. At dito po sa chapter 3, verses 1 to 3, muling sinabi ni Yahweh kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo. Nagpunta nga si Jonas sa Ninive. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. Alam naman po natin ang kwento ni Jonas na siya ay inutusan ng Panginoon na pumunta sa Ninive. Ngunit imbes na siya ay sumunod, siya po ay pumunta sa Tarsus. Hindi niya sinunod ang utos ni Yahweh, kaya siya naman ay nabigyan ng warning sa ating Panginoon na ang hindi niya pagsunod, nadamay ang mga kasama niya doon sa barko na kanyang sinakyan. Lumakas ang ulan, ang malakas na hangin, nagkaroon ng bagyo, at ang sabi niya, itapon siya sa dagat. At pagkatapon sa kanya, pumayapa ang bagyo. At naghanda naman ang Panginoon ng sasalo sa kanya, at ito ay ang malaking isda. At siya ay nanatili doon sa tiyan ng malaking isda sa loob ng 3 araw at 3 gabi. At dito sa verse 10, sabi dito, pagkatapos inutusan ni Yahweh ang isda na iluwa si Jonas sa dalampasigan. After days and nights of contemplating, meditating, si Jonas, dahil alam naman natin na doon sa tiyan ng malaking isda, ang ginawa niya ay nanalangin. Nanalangin siya sa Panginoon, at doon pinagmuni-muni niya kung ano ba ang kasalanang nagawa niya sa Panginoon. At pagkaraan ng 3 araw, siya ay iniluwa ng isda. At dito kung mapapansin po natin, dito po sa chapter 3, verse 1, ang sabi niya dito, muling sinabi ni Yahweh kay Jonas. Ibig sabihin, muling inutusan ng Panginoon si Jonas na pumunta sa Ninive para ipahayag ang nalalapit na paggunaw sa Ninive. At dito rin ay pinapaalala din sa atin ng Panginoon na kagaya ng pagbibigay niya ng pangalawang pagkakataon kay Jonas, ang Panginoon din ay nagbibigay ng pagkakataon sa atin. Minsan nga hindi lang pangalawang pagkakataon, pangatlong pagkakataon, ngunit maraming pagkakataon ang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Unang-una para manumbalik sa Kanya, kung sakali man na tayo ay lumayo sa Kanya, manumbalik sa Kanya, nagbibigay siya ng pagkakataon para manumbalik sa Kanya. Kung ikaw ay hindi pa mananampalataya, ang Panginoon ay nagbibigay ng pagkakataon sa iyo para maiayos mo ang nasirang ugnayan mo sa Kanya. At dito rin sa mensaheng ito, nagbibigay rin ang Panginoon ng pagkakataon para muli makasunod tayo sa kung ano ang kanyang kalooban o kung ano ba ang mga nais ng Panginoon na masundan natin ng naaayon sa kanyang kalooban. Dahil alam ko ang bawat isa sa atin mayroong mga ipinag-uutos sa atin ang Panginoon. May mga pinili tayo ng Panginoon para sa isang misyon, pinili tayo ng Panginoon para sa isang gawain, o kaya naman para sa isang natatanging misyon. At ngayon, pinapaalalahanan kanya ng salita ng Panginoon, kapatid, na kung hindi mo pa ito nagawa, sundin mo na ang Panginoon. Huwag mo nang antayin na kagaya ni Jonas ay dumaan pa ng pagpalo o kaya naman pagtapik ng Panginoon para lamang sumunod siya. Sana sa unang pagkakataon na mapakinggan natin ang maliwanag na kautusan mula sa ating Panginoon, huwag na po sana tayong mag-atubili, huwag mag-alinlangan na ito ay sundin, dahil alam natin na kapag ang Panginoon ang nag-utos, kasama natin siya at siyang magbibigay ng kalakasan
ng kaparaanan para magawa natin, masundan natin ang kanyang kalooban. Huwag nating takbuhan kung ano man ang ipinag-uutos ng Panginoon. At kung sa una hindi tayo nakinig at kung binigyan tayo ng Panginoon ng pangalawang pagkakataon, huwag na sana nating sayangin ito mga kapatid, bagkos yakapin natin, pahalagahan natin ang pangalawang pagkakataon na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Amen. Tayo po ay yumuko at manalangin. O aming Ama, maraming salamat po sa pagkakataon na ibinibigay mo sa amin. Para po, O Diyos, muli kami ay makasunod sa iyong kalooban, muling mapakinggan kung ano po ang mga ninanais mo na aming masundan. Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa, pagpalain mo po, Panginoon, na nawa makasunod po kami sa kung ano man ang iyong nais, kung ano ang iyong kalooban. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ng aking Panginoong Jesus. Amen and Amen. Magandang hapon po sa ating lahat.